What's up mga kalubak? Again, it's your K-book po. O, diba? So, for today's video, my dear kalubakers, ang inyong kabukbok po is magre-review at tawag dito magbabasa ako ng ilan sa mga nasulat ko dati. So, kasi nalalapit na yung exam. So, we'll see my dear kalubakers kung ano-ano po ba yung mga gagawin natin. So, mag-isa lang ako dito sa bahay. So, sa lahat ng gawain dito, akin lang din. So, paglilinis ng bahay. Tuwing day off ko, ang ginagawa ko dito sa bahay is naglilinis ng bahay. Nagluluto, and then naglalaba. And then right after na matapos ko ng lahat yun, tsaka pa ako maliligo. And then right after then, so pagkatapos nun, saka naman ako magbabasa ng mga modules ko. Actually, tawag dito, ginagawa ko to kapag malapit lang yung exam. Kasi syempre, diba, yung mga ilan pang bagay na dapat inuuna ko. So, parang naisisingit ko lang siya sa aking busy days. So, diba? So, anyways, ang una natin gagawin is, reviewin ko itong mga nasulat ko dati. So, meron ako dito, sino ba itong mga nasulat ko? Medyo nagkarambag-rambag. So, actually, ito na yung mga nasulat ko. Meron tayo dito. Oh my God. Saan ba yung title na test? So, ito yung mga ilan sa nasulat ko dati. So, ayan. Actually, marami pa to. Meron pa ako na to sa cellphone ko, mga screenshot ko. So, for today's video, my dear kalabakers, so, I decided na dito muna ako sa bahay since hindi naman ako magsasagot ng online education ko. So, kaya na to ng internet. Tsaka hindi naman ako masyadagwan ng internet. Kasi may mga nasulat na rin ako dito. So, samahan niyo lang ako and sana ma-inspire ko yung ilan sa mga kaibigan natin dyan, ilan sa mga kalabakers natin dyan na, di ba, kahit gaano kahirap yung buhay, kahit sobrang busy mo, hindi mo pa rin winawala sa isip mo yung mag-aral. 1800 si Charles Babbage. Charles Babbage is English mathematician. English mathematician. Tapos, he developed the first computer also. Developed the first computer. Si Mr. Herman, Hollerith. Hollerith. That is 1890. He designed naman yung designs the punch card. Designed the punch card system. Yan. And then, for national census. For the national census.
Sus. Oh my gosh. Ito yung isa sa ayaw ko yung magsulat. So as you can see naman, my dear Calabackers, yung sulat ng inyong kabakbak ay, oh my god, pang doctor. Ayan. Tapos si JV at Atanasov. That is physics and mathematics. Ano ba yun? Hindi ko naman yung sulat. Physics and mathematics GARM? Ba yun? Physics and mathematics. Ano yung isa? GARM? Basta? GARM. Tapos build the first computer to solve equation. Build the first computer to solve equations. Ano? To solve equation. And then si Mr. Manchley and Presper naman, Mr. Manchy and Presper naman, 1943 began the development of the electronic numeral integrator and calculator. So, ayan. And then, grandfather of digital computer din siya. Grandfather of digital computer. Ayan. Computer. Tapos, Inayak machine. Inayak machine that is completed on February 1946. Tapos, init si Grace Hopper. There is 1953 developed the first computer language
called COBOL. COBOL. Alright. COBOL. So, ayan, medyo maingay dito sa labas. So, pasok tayo din sa loob sa kwarto ko. Doon lang tayo mag-review. So, ready lang natin itong ibang gamit. Medyo may nagkakantahan kasi dito sa may gilid ng kapitbahay ko. So, parang hindi tayo makapag-focus. Sana makapag-focus. Charot lang. Actually, review lang naman tayo. Hindi mo kailangan seryoso. Kaya may nagpupok-pok pa. Ba nang nasulat ka dito? Yes, meron na tayo nito. And then, dito sa ang isa. Hindi rin sa yung kasali. Kasali lang is ito. Ito. Kasi hindi napunta yung iba ko. Ito. Ayan. So, mga babasahin ko later on. Tapos meron din ako dito masulat yung so, ayan, pasok tayo sa loob ng kwarto. So, my dear Calabokers, nandito tayo ngayon sa kwarto ko kasi medyo maingay dun sa labas. So, dito muna tayo sa loob para at least focus tayo, diba? Focus! Hello ka. So, for now is, basahin ko itong mga sinulat ko para pumasok sa brain cells ko. Diba? So, saan nga yun? Unahin ko itong kay loka ako. Nagkakadawala itong mga sinusulat ko. Ayan. So, unahin natin itong sinulat ko kanina. So, computer science. Computer science is a branch of science that deals with the theory of computation or the designs of computers. Alright? And then, Alan Turing, that is the father of modern computer science. And then, pinanganak siya ng June 23, 1912. And Paddington, London. And then computer science and two terms. Meron 2 terms yung computer science. Ito yung information system and information technology. So what is the difference between information system and information technology? When we say information system, that is integrated set of components for collecting, storing, and processing data and for delivering information. So, ayun. Yun daw po ang ibig sabihin ng information system. Right? And then, meron siyang 5 parts yung information system. Number 1 is people. Number 2 is procedure. Number 3 is software. And number 4 is hardware. And number 5 is data. Right? And then people, those are commonly overlooked as one part of the information system. So, yun po yung ibig sabihin ng isa sa mga 5 parts ng information system. People daw are commonly overlooked as one part of the information system. Number 2, procedure naman. Ibig sabihin ng procedure, that is the guidelines for people to follow when using the software, hardware, and data. Alright? And then number 3, there is software. Software, that is a program consists of the step-by-step instruction that tells the computer how to do its work, or the unprocessed facts into information processed facts. Ano daw ibig sabihin? Diba? No! Anyways, moving on, alright? Hardware, yun naman yung mga equipment that process the data to create information. Si hardware then, it includes a keyboard, siya yung mga nakikita, ibig sabihin yung mga visible
diba? Yung mga nasa labas ng computer. It includes a keyboard, mouse, monitor, then system units, and other devices. Hardware is controlled by software, right? And then data naman, that is the raw unprocessed facts, including text, numbers, images, and sounds. Alright? Data, the raw unprocessed facts, including text, numbers, and images, and sounds. Okay? And then, again, ulitin natin to si Charles Babbage. Charles Babbage is 1800 English mathematician, or he developed the first computer. And then Mr. Herman Hollerith, 1890, designs the punch card system for the national census. And then he established a company that eventually became IBM in 1911. And then J.V. Atanasoff, that is physics and mathematics girl, kung hindi yung sulat kasi siya na, build the first computer to solve equation. And then si Mr. Manchley and Prester naman, noong 1947, began the development of the electronic numeral integrator and calculator. And then he became also a grandfather of digital computer, right? And then ENIAC machine that is completed on a February 1946, 50 by 30 feet room, 40 panels, and 18,000 vacuum tubes, and then 70,000 resistors, 10,000 mga sulat ko kasi capacitors, and then 6,000 switch and 1,500 relays. Grace Hopper, that is 1953, develops the first computer language called COBOL. And then in 1954, the Fortran programming language is also born. And in 1958 naman, that is integrated a circuit or IC, or heart of the computer, was conceived in this year. Heart of computer pala is integrated circuit. Alright. And in 1970 naman, Intel company or unveils their first dynamic random access memory or DRAM. And then Robert Mitchkalfe, a research staff from Xerox company, developed the Ethernet. And in 1978, IBM company released their first commercially portable computer that is called IBM 5100. Then Steve Jobs and Steve Wozniak 1976 start the Apple computer, and in 1981 first IBM personal computer introduced to the market. So ayan po yung about computer science natin. And then meron naman tayo dito, actually hindi lang ito yung mga tawag dito, hindi lang to yung mga modules ko. So, meron pa ako dito sa computer. Actually, wala pala akong computer, diba? So, medyo mahirap para sa akin itong ginagawa ko. Kasi, I am using phone lang, diba? Sabi ko nga on my first video. So, ang una, ang ginagamit ko lang lagi is cellphone. So, sobrang challenging sa akin. So, of course, yung time. Kasi pag sa cellphone, kasi medyo maliliit. At the same time, tawag dito, yung connection is hindi ganun ka-stable. So, sana, hopefully, next year, kapag nag-thesis na ako, is makabili na ako ng laptop. So, yan sa mga tawag dito, isa sa mga tawag dito, pangarap ko, at isa sa mga tawag dito, pinag-iipunan ko yung makabili ako ng sarili kong laptop. Kasi, pag nag-thesis na ako, mas mahihirapan ako. Kung ngayon, medyo kinakaya-kaya ko pa. So, by this coming school year, next year, is kinakailangan ko meron na akong sariling laptop. Kasi marami akong research na gagawin, marami akong ita-type, diba? So, kinakailangan meron akong laptop, diba? So, ayan. Ayan, set yung part ko. So, gusto ko mahiga. So, para medyo comfortable tayo.
So, meron tayo dito. Oh my God, sorry. Lapit natin, hindi ang camera natin. Actually, marami ang dapat babasahin kasi hindi ka nasulat ng iba. Nandiyan siya sa ating screenshot. And meron naman tayo dito ang ibang kopya ng about tawag dito physical fitness, rhythmic activities, or read them, that is a regular recurrence of ascended and unascended beats. Rhythmic activities are the physical manifestations of the mental and emotional response of the individual. Alright? And the informations commonly used in rhythmic activities, that is meron tayong single circle, double circle, and the square or quadrille formation, semicircle of half moon formation, and then double line, long open formation. That is what we call formation commonly used in rhythmic activities. Saya. Again, single circle, double circle, square or quadrille formation, semicircle of half moon in formation, and then double line, long open formation. Okay? Objectives of rhythmic activities. What are those objectives of rhythmic activities? That is, develop skills necessary for recreational enjoyment. Develop skills necessary for recreational enjoyment. Number 2 is maintain good posture and physical efficiency. Maintain good posture and physical efficiency. And then develop a balance in and well-coordinated body. Medyo inaantok ako guys. Objectives of rhythmic activities, that is develop skills necessary for recreational enjoyment, maintain good posture and physical efficiency, and then promote emotional freedom, and then develop a balanced and well-coordinated body. Alright? Gymnastic. Gymnastic naman is the performance of systematic exercises often with the use of rings, bars, and other apparatus. Again, gymnastics, that is the performance of systematic exercises often with the use of rings, bars, and other apparatus. And then activities and trainings should start at an early age when flexibility is not yet a problem. Right? Gymnastic activities and trainings should start at the early age when flexibility is not yet a problem. Tama naman. Kasi kung mag-start ka ng mga activities mo, mga gymnastic mo, or whatever, mga exercises mo, at the age of 60, diba, sobrang hirap na. Malay mo, mamaya, hindi pa ito maging tawag dito. Ito pa yung maging cost para mapahamak ka. Kaya naman yung mga nag-gymnast, diba, ang ginagawa nila, ang tawag dito, they start at the age na mas bata pa sila. Yung parang kaya pa nilang i-flex yung body nila, diba? And then, meron tayo ditong mga floor skills can be used to create floor exercises and can be used to connect movements. Floor skills can be used to create floor exercises and can be used to connect movements. Meron tayo ditong sitting position. Sa sitting position, marami tayong position na pwedeng magawa. May V-set and then V-set arm support. V-set, ano ba? Ba't set? Oh, set niya. Hindi naman sit siya. V-set arm support. Long sitting, ayan yan, yung sinasabi ko kanina, and then straddle lean, and then, ano to? Tigat sa tight pike position, and then dito naman sa mga kneeling position, is meron tayong knee scale, or knee set, and then half kneeling position,
knee swan. Ano yung knee swan? Knee swan. And then straddle knee position. And then kneeling one leg extended. Kneeling one leg extended. And then standing position. So standing position is meron tayong standing arc back position. Standing arc back. Arc back. Then straddle stand. Arabesque. Ang mga ganun. Arabesque. 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 Moderate arabesque. And then one leg balance. And then front scale. And then long position. Long position. Lying position. Supine. Supine lying. And then shoulder stand. Overhead bridge. And then supine arc. And bridge stand. And prone lying. My God, ang dami ko yung test. Tapos mamaya right after ulitin ko ulit yung basa para makapasok siya sa brain cells ko. Aerial skills. Dating mo sa mga aerial skills, meron tayong arc jump. Arc jump. So, na-imagine ko yung arc jump kung paano siya sa gawin. Eagle jump. So, parang madali lang din siya. Crouch jump. So, hindi ko alam yung crouch jump. Tsaka arabesque jump. So, yan yung mga hindi ko alam. Bells, oblique, bounce wide. So, ayan siya. Bitin ko. Sa sitting position, V-set arm support, long sitting, straddle, lean. Paano ba ito ginagawa? Ito yung isa sa mga mahirap online class ka. Yung mga online education. Katulad ng mga position na yan, so dapat na i-demonstrate yun ng mga prop natin, diba? So, since wala tayong face-to-face class, is sariling sikap tayo. So, kung hindi may demonstrate sa atin, is kinakailangan natin i-research kung paano ginagawa yung mga ganitong posisyon. Diba? So, medyo mahirap kasi. My God, kailangan talaga magkaroon ng laptop. Kneeling position. Yung V-set arm support, long sitting. Paano ba yun? Straddle, lean, tight, pike, so position. Sa kneeling position naman, may mga knee scale, knee set, half kneeling position. Parang nakabend ba yan? So, medyo wala akong idea. Standing position, meron tayong standing arc back position, standing arc back, and arabesque. And then moderate arabesque. One leg balance. Pag one leg balance, parang alam ko to. So medyo nakangat yung isa mong, nakabend yung isa mong paa, tapos yung isang paa lang yung paapak sa lupa. Siguro ganun yan. Front scale, long position. My gosh. Ako.
Half kneeling position. Knees 1. Ano ba yung knees 1? Tapos meron din tayo mga standing position. Sa standing position parang madali lang. Meron akong isang alam gawin. Mga front scale, di ko alam yan. Moderate arabesque, di ko rin alam gawin. Tapos, sa fine lying position, like that. Sa fine lying, shoulder stand. Ano yung shoulder stand? Stand? Ganyan? Shoulder and sit. Shoulder and paano? Shoulder. Shoulder stand. Oh my God. Tapos, meron din siyang overhead reach. Overhead reach. Abot ko yung, no? Ano? Ano ko siya? Bridge stand. Prone, prone lying. My gosh. Oh my G, actual stoppage ng masama ko. My God, tamang sulat ko, my dear Kalawakers. Sobrang galing. Naalala ko ng tawag dito, ng face-to-face exam namin dati. Kaya pa nagko-quiz kami dun sa isang prof namin. Para hindi kami nakapagkopyahan. Ganito lang kaliit. Ang pinagsusulatan namin. Diba may 1/4 paper, hahatiin mo pa yun sa 4. So, eto siya. Hindi ko alam kung ilan to, 1/8 ba to? So, ganito lang siya kaliit. Namumroblema ako kapag 1 to 20, kung paano ko pagkakasyahin yung sulat ko dyan. Yung sulat ng Kalawakers na nakabukbok mo is, oh my God, hindi ganun kaganda. Diba? As in, hindi talaga maganda. So, namumroblema ako kung paano ko siya pagkakasyahin. So, buti na lang, dito sa quiz na binigay niya sa amin, 1 to 5 lang. So, yan, kasya siya. And I got perfect score on the bar. Wow! So, pinagawa niya rin kami na, actually, nandito pa yung mga iba kong, pinagawa niya rin kami ng ganito, bingo card. Pinagsulat niya kami, pinagawa kami ng bingo card. Tapos, pinagsulat kami dyan ng mga word na na-encounter namin during his lesson. Sinulat namin dyan yung, kunyari, oda, yung mga ganyan, anekdota. Tapos siya, ang ginagawa niya is, magbabasa siya ng mga description. Nagbabasa siya ng description, tapos kami naman, na estudyante niya, ginagawa namin, pag kunyari, parang pinaka-quiz na rin kasi namin to. So, siya, magbabasa siya ng mga description, ng mga word na yan. Tapos kami, huhulaan namin kung ano yung description na yan. Kung saan ba siya nakapaloob, kung nasa epiko, anekdota, palumpati, or whatever. So, ayan. Ito yung ginawa ko. And I got 95 dito sa tawag natin ng bingo card. So, ayan. Bingo card ko.
Nahiga kasi ako kaya yun lang. Meron pa pa. Oh? Ah. Ayun. So, meron. Ayan. Ito lang yung sinasabi ko kanina sa inyo. So, nagpa-push siya sa amin. 1 to 20. Bagad, mababa lang nakuha ko dito. Seryoso. 1 to 20. So, ayan. 1 to 20. 12 lang yung nakuha ko. Ano? Ay, ibang subject pala to. Ibang subject. Hindi siya yung prof dito. So, it's about, ay, pareho lang pala mo. At tawag dito pareho lang. It's about art. So, ayan. 1 to 20. Yan yung lang palit yung sulatan namin. Ang dami mga nakasingit dito. Yung mga quiz ko dati nandito. So, tayo dito na siya tayo. So, baby. Wala kasi. Ito. Mga permit sa school. Actually, wala nang iba kong quiz. Ang dami. Ano, hulog. Naloan ko ako. Oh my God. Actually, mahirap din mag-aral kapag pinagsabay-sabay din natin sa trabaho. Kaya naman, diba, sabi ko nga sa first video ko, sa mga kalabakers natin dyan, diba, na pinag-aaral ng magulang, tawag dito, ginagastosan ng magulang, huwag mo yan sayangin kasi ano mo kung bakit, my dear kalabakers, darating yung point na magsasawa ka sa ginagawa mo. Diba? Yung parang gusto mo ng mas better. Gusto mo yung, syempre hindi naman sa lahat ng panahon. Hindi habang tawag dyan, habang nagtatrabaho ko, ganun na lang yung magiging ikaw habang buhay. Darating sa point kasi na gusto mo rin umangat. Kasi nakikita mo, galing siya sa akin, actually ako, wala naman talaga ako sa plano mag-aral dati. Kumbaga parang parang gusto ko lang may encourage yung taong yun para mag-back to school siya. Kasi, tawag dito, nagwo-work na rin siya and mariregular na rin sana siya. So, naisip ko, ayoko naman na magaya siya sa akin na nagstay ako dun sa, nakontento ako dun sa, yung sa tawag dyan sa kung nasaan ako. Pero hindi ko naisip kasi dati na darating yung point na magsasawa ako dun. At iniisip ko yung someday na ganun pa rin ba ako, 'di ba? Kaya naman sa lahat ng mga friends, sa lahat ng mga kalabakers natin diyan, 'di ba? Kapag pinag-aaral ka ng magulang mo, pinag-aaral ka naman ng mga kapatid mo, kung sino man 'yan, pahalagahan mo yun, my dear kalabakers. Kasi magagamit mo 'yan someday, 'di ba? Tsaka pag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, makakapamili ka ng trabaho gusto mo, 'di ba? Pwede ka magpapalit-palit ng trabaho. Kaya ako, actually, gusto ko na rin kasi gusto ko na rin umuwi. Kaya ako, sabi ko, tatapusin ko ito pag-aaral ko. Tsaka sa una lang naman mahirap. Mauna nahirapan ako mag-adjust eh. Kasi diba, ang focus ko na magtrabaho, kumita ng pera. Tsaka, tawag dyan, makatulong sa pamilya. Ganun na yung focus ko, wala na talaga sa isip ko mag-aral. Pero dumating ako sa point na, eto, nag-back to school ako. Dahil yun sa pamangkin ko. Pero, nakakalungkot, yung taong yun,
na gusto kong ma-encourage mag-aral. Nag-aral naman din siya. Nag-resign siya sa trabaho niya, nag-aral siya. At nakakalungkot, my dear Kalabakers, na wala siya. Wala yung taong yun. Pero sabi ko, kahit wala na siya, itutuloy ko to. Kasi gusto ko ipakita sa sarili ko, gusto ko patunayan sa sarili ko na kahit gaano kahirap yung buhay, kahit tawag dito, sobrang hirap pagsabayin yung dalawang gusto mo mag-aral at magtrabaho at mag-aral. Kaya naman. Diba, nasa atin naman yun, my dear Kalabakers, kung paano natin hahati-hatiin, i-divide yung oras, i-divide yung budget. Diba, sa tutuusin, sobrang hirap para sa akin kasi mag-isa lang ako dito. Isa lang ako nagbabayad ng bahay ko, diba, lahat ng gawain sa akin. Paglilinis ng bahay, pagluluto, akin yung lahat. Pero kaya naman. Nung una parang gusto ko nang sumuko. Sabi ko ayoko na kasi sayang yung pera. Pangalawa, yung time, sabi ko. Madami na akong na-skip sa buhay ko. Pero mali pala. Diba parang pag nasa gitna ka na kasi nang ginagawa mo, sobrang sarap sa pakiramdam. Diba? Natapos ko yung first sem ng first year ko. Dun ko na full na tawag yun na feel na wow, kaya ko pala. Kaya tinuloy ko hanggang second sem ng first year ko. Hanggang sa natapos ko uli yung first sem ko. Ay, second sem ko ng first year. Sabi ko, tutuloy ko to. Hanggang sa nakatapos ako ng third sem ng first year ko. Dami pa rin pinagdaanan. Pumapasok ako maaga sa school. And then, diretso ako niyan sa trabaho. So, nagluluto muna ako lahat yan ng pang-breakfast ko, ng pang-lunch ko. Yan, diretso ako niyan pa school. And then, paglabas ko ng school, diretso naman ako ng trabaho. So, hindi muna ako makakain ng lunch kasi malilate ako. So, nagpag-break ko, tsaka din ako nakakain ng lunch. So, pagdating ko naman ng bahay, ayun, magluluto uli ako ng pagkain ko para sa dinner ko. And then, maglalaban ng uniform ko. Pagkatapos nun, kakain. Pagkatapos ng lahat, magre-review naman ako para kinabukasan sa mga quiz and tawag dyan, recitation is makakasagot ako. So, ganun pa, ulit-ulit yun hanggang sa natapos ko yung first year ko. And ngayon, second year na ako ng first sem. So, 3 years lang to, sabi ko nga dati, diba? 3 years lang, yung 4 years kasi dito sa school namin is na-compress siya into 3 years kasi tri-sem kami. So, ganun din kaganda na at least, diba, hindi na sayang yung another 1 year. Kaya naman ng 3 years. So, by next year, so parang 1.5 year na lang din talaga kasi first year ako ngayon second year ako ngayon ng first sem. And then, 2 months na lang, second sem na ako ng second year. So, another 1 sem pa ulit, 2 sem for second year, and then, my God, pang graduating na ako. So, natatapos natin to, my dear Kalawakers. So, tiwala lang talaga. Diba? Kahit pandemya, kahit ano pa man yan, diba? Kahit ang daming pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Actually, medyo challenging tong taon na to kasi, diba? Pandemic. So, lahat affected. Pati tawag dito yung trabaho, yung sweldo, affected din. Siyempre, affected lahat. Wala tayong pambili ng mga kung ano-ano. Wala tayong pambayad ng mga kung ano-ano. Pero nakakaya naman. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ako susuko hanggat hindi ko ito nakakamit. Kasi gusto ko makita yung sarili ko na someday, i-graduate ulit ako. Actually, pangalawang course ko na to. Nakatapos na ako ng 2-year course, HRM, dati. Pinag-aaral ako ng nanay ko sa Mindoro. And then, this time naman is, eto pinag-aaral ko yung sarili ko. So, sana matapos ko to. Gusto ko rin sumot uli ng toga. And then, gusto ko rin umakit ng stage. So, magiging proud ako nun sa sarili ko. Kaya naman sa lahat ng mga Kalawakers natin dyan, diba? Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Kaya yan, laban lang. Diba? Ako nga eh. Ang dami kong pinagdaraanan. Oh my God, wala pa akong laptop. Wala pa akong kung ano. Ayoko naman. Ano pa talaga ako. Let's go.
ito, sorry, ko sabihin. Diba sabi nga, kapag may tiyaga ka, may nilaga ka, diba? So, tama naman talaga, diba? Parang ano lang yun, pagtatanim. Kapag may itanim ka, may mapipitas ka someday, diba? May bunga kang aanihin, diba? So, ganun talaga yung buhay. Kailangan mo muna maghirap bago mo makamit yung mga gusto mo. At napakasarap naman din sa pakiramdam na lahat ng tawag dito, lahat ng nakuha mo, lahat ng na-achieve mo is nanggaling sa pinaghirapan mo. Diba? Okay. So, pag ganito lang ako dito sa bahay kapag day off ko. Nagtutulog, magre-review, kakain. And then kapag medyo may time naman, nakakapunta ako dun sa kaibigan ko kay Dan. Pero ngayon hindi ako nakapunta kasi sabi ko, magstay muna ako dito sa bahay kasi ilinis ko siya kasi sobrang dingin na rin naman. So by next time na lang hindi ako doon revisit sa So again, my dear Kalawakers, ang inyong pabukbok po ay estudyante pa rin, diba? Tapos din tong pandemic na to, basta saan ba, diba? Si Grace Hopper, 1953. So, kailangan ko ma-memorize itong mga to. Para tuwing pag may exam na, kabisada ko na siya. Diba? Computer science is a branch of science that deals with the theory of computation and the designs of the computers. Alan Turing, father of modern computer science, born on June 20, 1912, in Paddington, London. Lagi lang nalungkot ng London. London, computer science, that is two terms. Meron tayong terms sa computer science, the information system and information technology. Information system, that is integrated set of components for collecting, storing, and processing data and for delivering information. Five parts of information system. The people are commonly overlooked as one part of the information system. People are commonly overlooked as one part of the information system. Then procedure, that is the guidelines for people to follow when using software, hardware, and data. Software, a program, consists of the step-by-step instruction that tells the computer how to do its work, The purpose of software is to convert data and process facts into information or process facts. And then hardware, this is the equipment that process the data to put it information. It includes keyboard, mouse, monitor, system, and other devices. Hardware is controlled by software. Data, the raw and processed facts, including text, numbers, images, and sounds. Yes. Yes.
Mm.
Oh my God. Sorry naman. Antok lang po kasi talaga. Gosh. So again, my dear Calabackers, ang inyong kabukbok ay nakatulog po. Sobrang nakakaantok po kasi. So ayan, so before we end this video, I would like to greet everyone na nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel kay Michael Brioso. Sa lahat po ng mga tawag dito, San Valley Cul-de-Sac, sa lahat ng mga Hokaga family, especially kay Vincent Tinga. Ayan, Vincent Tinga. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Ayan, sa lahat ng mga taga San Valley, thank you so much for being with us every time na meron akong video pinanonood nyo. Again, shout out kay Michael Brioso, syempre kay Justin Pilayo, and syempre sa inaanak ko kay kay Jana, sorry, kasama dito si Janine, and syempre kay Baby Migo, ang bagong anak nila. So yan, maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre kung bago ka dito sa aking YouTube channel, please subscribe J Africa. So again, thank you so much and bye-bye!